Naramdaman mo bang nawawala ang lakas mo at hindi mo alam kung bakit? Nahihirapan ka na bang tumayo mula sa upuan, umakyat sa hagdan, o magbuhat ng mga grocery bag kumpara noon? Halos lahat ng tao ay naniniwala na ang paghina at pagiging marupok pagkatapos ng 60 ay bahagi na ng buhay, na normal na sa edad, gaya ng madalas sabihin. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ganap na totoo yan? At natuklasan ng agham na isa sa pinakakaraniwang pagkain sa iyong ref ang maaaring maging malaking tulong laban sa pagtanda ng iyong mga kalamnan. Hindi ako nag-uusap tungkol sa mamahaling suplemento, kakaibang protein shake, o himalang tablet. Pinag-uusapan ko ang isang bagay na mas simple, masarap, at nasa kamay mo lang. Ang keso. Pero may kondisyon. Mag-ingat, hindi lahat ng keso ay pwede. Sa mga susunod na minuto, ikukuwento ko sa iyo ang 5 uri ng keso na kailangan ng katawan mo para manatiling malakas, aktibo, at malaya. Ipapaliwanag ko ang siyentipikong dahilan sa bawat isa sa simpleng salita na naiintindihan ng lahat at bibigyan kita ng praktikal na ideya para simulan mo nang itayo ulit ang lakas mo mula ngayon. Manatili ka rito dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring ganap na baguhin ang kalidad ng buhay mo. Iwawaksi natin ang isang mito. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi isang hindi maiiwasang hatol ng pagtanda. Yan ang pangunahing mensahe ng video natin ngayon. Ang paniwala na kailangan nating tanggapin ang kahinaan habang tumatanda ay hindi lang pesimista, kundi mali rin ayon sa agham. May isang tahimik na magnanakaw na tumatangay ng lakas natin, pero mayroon tayong masarap at makapangyarihang kaalyado para labanan ito. At yang kaalyado, tulad ng naunang sinabi ko, ay nasa dairy section ng iyong paboritong grocery. Bago ko ipakilala ang ating mga bayaning may lasa ng keso, mahalagang malaman mo muna kung ano ang kinakaharap natin. Ang kaaway ay may pangalang medyo komplikado, pero simple lang pala, sarcopenia. Ang sarcopenia ay ang pagbaba ng mass, lakas, at funksyon ng mga kalamnan habang tumatanda. Isipin mo na ang mga kalamnan mo noong bata ka ay parang makapal at elastikong tali. Sa paglipas ng panahon, kung hindi mo aalagaan, ang ilang tali ay napupunit, pumipis, at nababasag. Lumiliit ang bigkis, humihina, at nawawala ang bisa. Yan sa esensya ang sarcopenia. At hindi ito nagsisimula sa 70 o 80. Sabi ng mga eksperto, maaari itong magsimula pa sa edad 30, pero talagang bumibilis ito pagkatapos ng 60. Tinatayang mawawala ang 3% hanggang 8% ng muscle mass bawat dekada pagkatapos ng 60 kung wala tayong ginagawa. Isipin mo yan sandali. Kung mayroon kang halimbawa, 30 kilo ng kalamnan sa edad 60, baka 27 kilo na lang sa 70 at maaaring bumaba pa sa mas mababa sa 25 kilo sa 80. Yang pagkakaiba ay ang pagkakaiba ng makapagbuhat ng apo mo o hindi na makaya. Yan ang pagkakaiba ng ligtas na paglalakad sa kalye at ng patuloy na takot sa pagkahulog. Bakit dapat naalala mo ato ng husto? Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa bakal na biceps o six-pack abs. Tungkol ito sa buhay mo, sa kalayaan mo. Isipin mo ang sarcopenia bilang tahimik na butas sa pundasyon ng bahay mo. Sa una, hindi mo napapansin, pero unti-unti itong sumisira sa istruktura. Isang araw, hindi na maisara ng maayos ang pinto. May bitak sa dingding, at kung hindi mo aayusin, mapanganib na ang buong bahay. Ang mga kalamnan mo ang pundasyon ng katawan mo. Sila ang humahawak sa bawat galaw mo, mula pagkurap hanggang pagbangon sa kama. Kapag humina ang pundasyong yan, seryoso at sunod-sunod ang epekto. Mas kaunting lakas at mobility. Ang mga simpleng gawain noon na hindi mo iniisip, pagbukas ng garapon, pagsusuklay, naging napakahirap na. Mas mataas na panganib sa pagkahulog at pali. Mahinang kalamnan, lalo na sa binti at katawan, ay nangangahulugang mas mahinang balanse. Isang simpleng madapa sa bahay ay maaaring maging malaking aksidente. At kung may osteoporosis pa ang buto, ang isang hulog ay maaaring maging bali sa balakang. Isang pinsala na madalas ang simula ng pagkawala ng kalayaan. Ang taong may sarcopenia ay hanggang 3 beses mas mataas ang tsansa sa malubhang pagkahulog. Mabagal na metabolismo at mas maraming taba. Ang kalamnan ay nagsusunog ng calories kahit nagre-relax. Kapag nawala ang kalamnan, bumagal ang makina mo. Kaya mas madaling tumaba kahit pareho lang ang kinakain mo. Ang kombinasyong ito ng mas kaunting kalamnan at mas maraming taba ay perpektong recipe para sa insulin resistance at type 2 diabetes. Pagkawala ng kalayaan. Ito siguro ang pinaka-nakakatakot na resulta.
Ang kahinaan ay maaaring humantong sa paggamit ng walker, saka wheelchair at sa huli, umaasa sa iba sa lahat ng bagay. Nawawala ang kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ayon sa WHO, halos 1/3 ng mga nasa 60 na pataas ang apektado ng sarcopenia at higit sa kalahati ng nasa 80 na pataas. Milyon-milyong tao ang nakikita ang pagbaba ng kalidad ng buhay nila. Pero ngayon, lalabanan natin ito. Sa harap ng problemang tulad ng sarcopenia, marami ang naghahanap ng komplikadong solusyon. Pero ang susi o malaking bahagi nito ay mas simple at mas masarap. Ang keso. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Keso? Pero mataas sa taba at asin yan ah. Hindi ba lagi sinasabi na iwasan yan? Magandang tanong yan. Kaya mahalagang piliin ang tamang keso at kainin ng may kontrol. Kapag tama ang pagkain nito, hindi ito kontrabida. Ito ay nutritional superhero para sa kalamnan mo. Bakit napakalakas ng keso? Ang sagot ay nasa isang salita. Protina. Isipin mo ang kalamnan mo bilang pader na gawa sa ladrilyo. Araw-araw, dahil lang sa pamumuhay at pagtanda, may mga ladrilyong pumuputok o nahuhulog. Para manatiling matibay ang pader, kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng bagong ladrilyo para ayusin ang sira. Sa katawan mo, ang ladrilyo ay protina. Ang problema pagkatapos ng 60, nagkakaroon ng anabolic resistance. Parang medyo bingi na ang forma ng kalamnan mo. Kailangan sigawan ng malakas para magtrabaho. Sa practical, kailangan natin ng mas maraming high-quality protein kaysa sa bata para magkaroon ng parehong epekto. Dito lumalabas ang galing ng keso. Ang keso ay basically concentrated milk. Ito ay dense source ng high-quality protein na madaling masipsip. High quality dahil may lahat ng essential amino acids na hindi kayang gawin ng katawan natin. Pero hindi lang dami. Importante rin ang uri at kasama nito. Leucine. Kung protina ang ladrilyo, leucine ang foreman. Ito ang amino acid na parang switch na nagpapasimula ng muscle building. Kung kulang sa leucine, walang alam kung saan ilalagay ang ibang ladrilyo. Casein at whey. Maraming keso ang may halo ng dalawang protinang ito. Ang whey ay mabilis masipsip, nagbibigay ng instant amino acid boost, perpekto pagkatapos ng exercise. Ang casein naman ay dahan-dahang natutunaw, naglalabas ng amino acids ng paunti-unti sa loob ng maraming oras. Parang drip irrigation system na nagpapakain sa kalamnan at pinipigilan ang pagkasira, lalo na sa gabi. Calcium at vitamina D. Ang calcium ay hindi lang para sa buto, kailangan din para makakontrata ang kalamnan. Maraming keso ang magandang source nito, at ang ilan ay may dagdag na vitamina D na tumutulong sa pagsipsip ng calcium at may direktang benepisyo sa kalusugan ng kalamnan. Ngayon na alam natin kung bakit magandang addition ang keso sa pangkalahatan, pumunta na tayo sa detalye. Dahil hindi lahat ng keso ay pareho. Kilalanin natin ang 5 kampeon. Keso 1, ang Night Guardian, cottage cheese. Kung may keso na hindi pinahahalagahan ng tama, ito yan. Siguro naiisip mo ito bilang boring diet food noong 80s, pero oras na para baguhin ang tingin mo rito dahil ito ay powerhouse para sa kalamnan mo. Ang dahilan, siyentipiko. Halos 80% nito ay casein, ang slow-digesting protein. Kapag kinain mo, bumubuo ito ng gel sa tiyan na naglalabas ng amino acids ng paunti-unti. Bakit maganda yan? Sa gabi, habang natutulog tayo, maraming oras tayong walang kinakain. Doon maaaring simulan ng katawan na kainin ang kalamnan para magkaroon ng enerhiya. Ang pagkain ng cottage cheese bago matulog ay parang paglalagay ng bodyguard sa kalamnan mo. Nagbibigay ito ng steady supply ng nutrient buong gabi, tinutulungan silang mag-repair imbes na masira. Dagdag pa, low-calorie ito. Kalahating tasa ng low-fat cottage cheese ay nagbibigay ng 1014 g Jagger protein sa 80 to 100 calories lang. Pure lean protein. Mga ideya kung paano kainin, kainin ito bilang dessert o snack 1-2 oras bago matulog. Matamis, haluan ng blueberries o strawberries at kaunting cinnamon. Maalat, may itim na paminta, bagong hiwa na bawang, at hiwa ng pipino o kamatis. Sa pagbili, pumili ng low-fat, 1% o 2%. Kung pwede low sodium, at may hindi bababa sa 12 to 14 g protein bawat serving. Keso 2, ang concentrated power, parmesan, Parmigiano Reggiano. Susunod ay ang hari ng Italian cheeses, ang parmesan, at hindi yung walang kaluluwang powder sa bote. Yung tunay na block ng Parmigiano Reggiano. Magugulat ka, pero ito ay nutrient bomb.
Ang dahilan, siyentipiko, dahil sa mahabang pag-aging, nawawala ang maraming tubig, kaya concentrated ang lahat ng maganda, lalo na ang protina. Maaaring may 36 g protein bawat 100 grams. Pero ang pinakamaganda, sa proseso ng pagtanda, nababasag ang protina sa mas maliit na piraso. Parang pre-digested na. Agad na nasisipsip at nagagamit ng katawan mo. Halos lactose-free na rin ito. Superpower nito. Sobrang taas ng leucine content. Maliit na piraso lang ay sapat na para bigyan ng signal ang kalamnan na magtayo. Pero dahil concentrated, mataas din sa sodium at calories. Kaya konti lang sapat na. Mga ideya, i-grate ng kaunti sa pasta, sopas na gulay o salad. Hindi lang lasa ang nadadagdagan, nutrient din. Snack, isang maliit na piraso kasama ng ubas o peras. Perfect na merienda. Sa pagbili, mamuhunan sa tunay na wedge ng Parmigiano Reggiano. Makikilala mo sa mga tuldok sa balat nito. Walang katulad ang lasa at quality. Queso 3, ang versatile builder. Ricotta o kesong sariwa, tulad ng keso fresco o ricotta. Ang ricotta, o katulad na kesong sariwa tulad ng keso de Burgos o panela, ay isa pang tahimik na bayani. Malakas ito sa versatility at nutrition profile. Ang dahilan, siyentipiko. Hindi tulad ng cottage, mataas ito sa whey protein, ang fast-digesting protein. Mabilis na dumarating ang amino acids sa kalamnan, kaya perpekto pagkatapos ng physical activity. Naglakad ka ba ng mabilis o nag-harden? Kaunting ricotta ay tutulong agad sa pag-repair. Dagdag pa, malambot ang texture, maganda kung nahihirapan kang nguyain. Mga ideya, matinding almusal. I-spread sa whole wheat toast kasama ng saging o haluan sa scrambled eggs para maging creamy at dagdag protina. Magaan na hapunan. Gawin itong base ng healthy pasta sauce na may spinach at bawang. Smart dessert. Haluan ng vanilla extract at lemon zest para maging ricotta mousse. Masarap at nutritious. Keso 4, ang Swiss treasure, Gruyere at Emmental. Pumunta tayo sa Alps. Ang Gruyere or Emmental, yung may butas, ay higit pa sa fondue. Triple action nutritional powerhouses sila. Ang dahilan, siyentipiko, dahil aged, mataas ang protina, hanggang 30 gram bawat 100 gram. Pero triple ang magic, nagbubuild ng kalamnan dahil sa concentrated protein. Nagpapalakas ng buto, sobrang yaman sa calcium at phosphorus, laban sa osteoporosis. Sumusuporta sa digestion, sa fermentation, nabubuo ang good bacteria, probiotics, na tumutulong sa mas magandang pagsipsip ng nutrients. Medyo mataba sila, kaya moderation pa rin ang susi. Mga ideya, level up sandwich, ilang manipis na hiwa sa turkey o chicken sandwich, binabago nito lahat. Perfect gratin, maganda ang pagkatunaw. I-grate sa oven-baked veggies para maging crispy at masarap. Queso 5, ang Spanish hero, manchego, lalo na ang cured. Ang huling kampiyon ay galing sa La Mancha. Ang manchego, partikular ang cured, ay isa pang malakas na kaalyado. Ang dahilan, siyentipiko. Katulad ng ibang aged cheeses, maraming protina at calcium. Pero may ACE, sobrang dami ng bitamina B12. Ang B12 ay kritikal para sa nerves at paggawa ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa kalamnan. Kulang sa B12, karaniwan sa matatanda, ay nagdudulot ng pagod at kahinaan. Sa pagkain ng manchego, hindi lang kalamnan ang pinapakain mo. Pinoprotektahan mo rin ang electrical at transport system na nagpapagana rito. Mga ideya, tapas style, hiwa-hiwa ng manipis kasama ng membrilo o almendras, simple at napakasarap. Ensaladang may character, magdagdag ng cubes sa salad para sa salty kick at protein boost. Bocadillo na matibay, mabuting tinapay, konting olive oil, at hiwa ng manchego, isang klasikong almusal o merienda na super nutritious. Marami tayong napag-usapan tungkol sa kapangyarihan ng keso. At totoo naman ito. Pero gusto kong maging tapat sa'yo. Ang keso lang mag-isa ay hindi magiging milagro. Ito ay mahalagang halige, pero kailangan nito ng partner para mangyari ang magic. Yang partner ay resistance exercise. Balik tayo sa analogy ng pader na ladrilyo. Ang protina mula sa keso ay ang mga ladrilyo. Ang leucine ay ang foreman na sumisigaw na magtayo. Pero ang exercise ang construction order. Ito ang senyas sa katawan mo na kailangan ko ng mas matibay na pader dito. Kahit may pinakamagandang stock ng ladrilyo ka, kung walang order na magtayo, walang mangyayari. Kaya kahit gaano karaming keso kainin mo, kung walang stimulus mula sa exercise, hindi makikita ng katawan mo ang dahilan para gamitin ang protina. At kapag sinabing resistance exercise,
Huwag isipin na kailangan magbuhat ng mabibigat na barbell sa gym. Ang pinaka-epektibo ay madalas ang pinakasimple. Chair stands, ang star exercise para sa independence. Umupo sa dulo ng matibay na upuan, arms crossed sa dibdib, walang gamit na kamay, tumayo at dahan-dahang umupo ng may control. Simulan sa 5 reps, target 12. Nagpapalakas ito ng key muscles para makaya mong mag-isa. Heel raises, hawak sa counter. Itaas ang takong hanggat kaya, hawakan sandali, dahan-dahang ibaba. Pinapahusay ang lakas ng calf at balanse. Resistance band rows. Nakaupo sa upuan, ipasa ang band sa paa, hawakan ang dulo. Hilahin patungo sa'yo habang pinagsasama ang balikat sa likod. Pinapalakas ang likod, mahalaga para sa magandang postura. Ang kombinasyon ng diet na may mga kesong ito at simple resistance routine ay ang pinakamalakas na formula para pigilan ang muscle aging. Ang protina ang nagbibigay ng materyales, ang exercise ang nagbibigay ng utos. Sama-sama, unstoppable sila. Ano ba yung biyahe natin ngayon? Nawaksin natin ang mito na hindi maiiwasan ng kahinaan. Pinangalanan natin ang magnanakaw ng lakas, ang sarcopenia, at nakita kung gaano ito kalubha sa kalayaan natin. Pero ang pinakamahalaga, natuklasan natin na may masasarap na armas tayo para lumaban. Hindi kailangan ng komplikado o weird na bagay. Nasa ref mo na ang solusyon. Natutunan natin na ang cottage cheese ang night guardian ng kalamnan, ang parmesan ang spark na nagpapasimula ng motor, ang ricotta ang perpekto para sa recovery, at ang gruyere at manchego ay 2-in-1 na nag-aalaga ng kalamnan at buto. Tandaan, ang kaalaman na walang aksyon ay walang kwenta. Hindi ito magic pill. Ito ay masarap na kaalyado sa plato mo. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Susubukan mo bang ang cottage cheese sa gabi? Magsisimula ka bang mag-grate ng tunay na parmesan sa pasta mo? Ang malakas, aktibo, at malayang future ay nasa kamay mo. At nasa plato mo rin. Maliit na daily investment sa future mo, isang act of self-love na magpapahintulot sa'yo na patuloy na tamasahin ang buhay ng buo, nang hindi hadlang ang edad. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, pakiusap na gawin mo ang 3 bagay para sa akin at sa community na binubuo natin. Una, i-like para ipakita ito ng YouTube sa mas maraming tao. Pangalawa, mag-subscribe at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod. Pangatlo, at pinakamahalaga, mag-comment ka. Sabihin mo kung alin sa mga kesong ito ang paborito mo o alin ang gusto mong subukan. Gustong-gusto kong basahin ang comments nyo. At kung may kilala kang maaaring makikinabang sa impormasyong ito, i-share mo sa kanya ang video na ito. Sama-sama nating matulungan ang mas maraming tao na mabuhay ng mas malakas at mas masaya. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.